Nanganganib mga tol na muling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Umiinit na naman mga kapatid ang tensyon dito sa Middle East at ang sabi rito sa report mula rito sa UNTV News and Rescue, handa ang Iran sakaling muling umatake ang Estados Unidos kasunod ng pagtutol ni US President Donald Trump sa tugon ng Tehran sa pinakahuling proposal para sa pagwawakas ng digmaan. Kung naaalala ninyo ang naging sagot ni Trump, I don't like it. Sabing gano'n ni Trump mga tol. Kaya rejected yung sagot o yung tugon ng Iran doon sa pinakahuling peace proposal ng Amerika. Hindi nagustuhan ni Trump. So ngayon, maraming ulit na nagbanta ang Amerika na kapag hindi nagkaroon ng kasunduan, bobombahin na lang nila ulit ang Iran. So ngayon, ang sinasabi ng Iran, handa daw sila kung sakasakaling umatake muli ang Estados Unidos. So panoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News and Rescue. Nananatiling nasa alanganin ang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Alanganin talaga kasi nitong nakaraan ng ceasefire is nagpalitan pa sila ng mga pag-atake. Inatake ng Iran yung warship ng US dahil daw inatake ng US yung oil tanker vessel ng Iran. Tapos yung pag-atake ng Iran dito sa warship ng US, 3 warship ng US ang inatake ng Iran, gumanti din etong US at tinira nga nila yung ibang mga facilities nitong Iran at eto namang Iran gumanti din at nadamay yung UAE mga tol, no? Alam nyo yung mga nangyari dyan nitong nakaraan, updated tayo dyan. Matapos tuluyang tanggihan ni US President Donald Trump ang pinakahuling counter-proposal ng Tehran. Sa kabila nito, nagbabala naman ang mga matataas na opisyal ng Iran na handa ang kanilang hukbong sandatahan sakaling may panibagong agresyon mula sa Estados Unidos. Kailangan talaga maganda sila. Kasi mararanasan ulit nila yung mga ganito, itong nasa image na to. Ayon kay Iranian Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, walang iba pang opsyon ng Estados Unidos kundi tanggapin ang mga karapatan ng mga Iranian na nakasaad sa kanilang 14-point proposal. Sabing ganun, there is no alternative but to accept the rights of the Iranian people as laid out in the 14-point proposal. Pareho sila ng sinasabi ng Amerika. Sinasabi din ng Amerika, wala nang natitirang option sa Iran kundi tanggapin ang sinasabi ng US. So it's either US o Iran ang bibigay sa kanilang dalawa. Ganun lang yan, nagmamatigasan sila pareho. Dagdag pa niya, handa ang Iran sa lahat ng posibleng senaryo. Nagbabala rin si Ebrahim Rezai ng Iranian Parliament's National Security Commission na tapos na ang pagpipigil ng Iran. Tapos na ang pagpipigil ng Iran, ako po. So if ever na muling umatake sa kanila ang Israel at saka ang US, syempre magkasanib puwersa yung dalawang yan eh. If ever na umatake yan, tapos na daw ang pagpipigil ng Iran at mukhang ilalabas na nila rito mga tol yung kanilang mga hindi inilabas nung unang bugso. Ano kaya yung mga yon? Ayon kay Rezai, anumang pag-atake sa kanilang sasakyang pandagat ay sasagutin nila ng matinding pagganti laban sa mga barko at base militar ng Amerika. Sa kabila ng tensyon, naniniwala pa rin si Trump na titigil ang Iran sa uranium enrichment at hindi ito makakabuo ng nuclear weapon. Iran told me very strongly, because they intend to give us the nuclear dust, as I call it. It's easier than talking about other terms, because it's a term everyone knows. But the nuclear dust, which is what we hit, they told me, number one, you're getting it, but you're going to have to take it out, because the site was so obliterated that there's only 1 or 2 countries in the world that could get it. Sana talaga matigil na to. Nakanang yan, ang hirap-hirap na ng mundo natin mga tol. Tapos dito sa Pilipinas, nag-aaway-away yung mga senador natin. Ako po. Ay, naku, buhay talaga. It's so deep and got hit so hard that there's no way they have the equipment to move it. Sinabi rin ni Trump na direkta siyang nakikipag-usap sa mga opisyal ng Iran kaugnay ng mga negosasyon. Ayon sa kanya, hindi nila kailangan madaliin ang kasunduan dahil nananatili ang blockade laban sa Iran. Samantala, umaabot na sa $29 billion ang tinatayang gastos ng digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran. $29 billion. Imagine that mga tol. Makakatulong na sana yon sa mga mahihirap na bansa, no? Sa mga mahihirap na tao.
Ayon kay Jay Hurst na kasalukuyang gumaganap bilang Pentagon Comptroller, mas mataas ito kumpara sa naunang $25 billion estimate noong nakaraang buwan. Sinabi ni Hurst na hindi pa kasama sa halagang ito ang mga gasto sa pagkukumpuni ng mga nasirang US bases sa gitnang silangan. So at the time of testimony in front of the House, it was $25 billion. But the Joint Staff Team and the Comptroller Team are constantly looking at that estimate. And so now we think it's closer to 29. That's because of updated repair and replacement of equipment costs and also just general operational costs to keep people in theater. Sa kabila ng lumalaking gastos ng Estados Unidos sa gyera nito sa Iran, naninindigan ang Trump administration na hindi ito titigil hanggang hindi isinusuko ng Tehran ang ambisyon nito sa nuclear program. Kung naaalala ninyo mga tol, dineklara na ng Amerika na tapos na yung Operation Epic Fury nila. Ito yung pangalan ng operation na ginamit nila nung dinigma nila etong Iran. So nagkaroon niya ng ceasefire, nagkaroon sila ng tigil putukan at nagkakaroon sila ng negosasyon. Pero tila baga walang nangyayari. Palitan sila ng mga tugon, no? Palitan sila ng mga proposal, pero pareho nilang nire-reject ang isa't isa. Magpapasa ang Amerika, tatanggihan ng Iran, magka-counter proposal ang Iran, tatanggihan ng Amerika, magka-counter proposal ulit ang Amerika, tutugon ng Iran ng isa pang counter proposal kasi hindi nila tinatanggap yung proposal ng Amerika, tapos tatanggihan din ulit ng Amerika. Ngayon, ang balita dito sa pinag-uusapan natin ngayon, nanganganib na muling sumiklab etong panibagong digmaan dahil nga sa pareho silang nagbabantaan no? Pareho silang nagbibigay ng babala na kapag hindi tinanggap itong mga proposal na to is mauuwi nga ulit sa panibagong yugto ng digmaan. Siguro itong tawag dito ceasefire is naging daan dito sa magkabilang panig na to sa Amerika at saka sa sa Iran para makapagpalakas ulit, no, makumpune yung mga na-damage, makapag-replenish ng mga nagamit na, naubos na. Dito sa Iran, ipinakita na nila yung kanilang mga bagong kamikaze attack drone. Mga advanced, mas upgraded mga drones. Dito naman sa Amerika is tuloy-tuloy mga tol yung kanilang production ng kanilang mga missile. No, kasi ayon din sa mga ulat, talagang halos nangalahati, no? Halos nangalahati yung inventory ng Amerika sa dami ng nagastos at sa dami ng ginamit nila dito sa digmaan nila sa Iran. Pero gayon pa man, nananatili silang matikas pareho. Pareho sila nag-aangasan kumbaga. At tila bagay walang kahinaang nababakas, no? Naku po. James Bonduyan. Okay mga tol, kapag eto sumiklab ulit, alam nyo na kung ano mangyayari dyan. Magbabago na naman ang presyo ng langis, tataas na naman yan sa world market mga tol. Tataas na naman ang mga presyuhan yan at hindi natin alam kung anong pangalan ulit nitong operation ng Amerika ang gagamitin nila. Kasi nga tapos na yung Epic Fury Sabing ganon, hanggang 60 days lang daw pwedeng makipagdigma ang isang presidente at kailangan na nilang magpaalam ulit sa Kongreso nila sa Amerika. Pero sabi ni Trump hindi daw siya hihingi ng pahintulot sa Kongreso. Kung gusto niyang digmain itong Iran, baka ganun nga ang gawin niya, no? Ano sa tingin ninyo mga tol? Comment kayo sa ibaba.